Ngayon, ang panglima nating pag-aaralan, siguro huli na ito sa kanilang fundamental doctrine, ito naman yung kanilang pinaka-special. Ito yung pinag-aawayan ng mga pastor, lalo na pag nagkakawatak-watak sila. Dahil watak-watak na sila patunay na hindi sila sa Diyos. Dahil nagkakaroon sila ng pagkakabahabahagi at yung tunay na simbahang nasa Biblia, imposibleng magkaroon ng pagkakabahabahagi. Kaya nga tayo universal nagkakaisa tayong mga Katoliko Dahil ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 17:11 ng Juan bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Sa papaanong paraan? Sa 4:5 ng Efeso, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ibig sabihin, ang Catholic Church ay talaga nagkakaisa. Meron tayong pagkakaisa. Ngayon, ang pag-aaralan natin, yung pinagkakaroon ng pagkakabahabahagi ng mga born again at mga Baptist at ng mga Pentecostal. Pero bago tayo makapagpatuloy, mayroon kayong nakikita minsan sa labas na mga nangangaral-ngaral, meron silang mga supot. Yun muna ang unahin natin para hindi tayo magdoble-doble. Ngayon, ginawa ba ng mga apostoles at aral ba ng mga apostol ang manghingi ng pera sa hindi kapatid sa pananampalataya, lalo na pag kayo nangangaral sa labas? Ang sagot, hindi. Pero ang ginagamit nilang talata, nagse-self-interpretation sila, lalo na itong mga PMCC o Pentecostal Missionary Church of Christ, ay yung 9:7 ng 2 Korinto. Ang sabi dito, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso. Kaya, pag mangangaral na tayo sa labas, kailangan humingi na rin tayo sa mga tao. Mali! Bakit? Dahil ang tinutukoy sa 9:7 ng 2 Korinto na magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, ginagawa lang yun sa loob ng simbahan, hindi sa labas. Dahil kasama yun sa kaayusan sa pagkakatipon sa 10:25 ng Hebreo. At sa 14:40 ng unang Korinto, datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan. At isa dun sa kaayusan, yung abuluyan. Kaya minsan, during Mass, nagkakaroon tayo ng abuluyan. Pero, never na ginawa ng mga apostol at hindi ginawa ng mga apostoles at ng tunay na simbahang nasa Biblia at ng ating Panginoong Jesucristo, pag nasa labas, nagtuturo, nanghingi ng pera. Di ba, nanay? Ganun ang ginagawa nila. Meron silang violet na supot. Tanong, ginawa ba ng mga apostoles yun? Hindi. Magkakaroon ba ng kontradiksyon? Hindi. Dahil ang 9:7 ng 2 Korinto, tandaan natin, yun ay utos lamang sa loob ng simbahan, hindi sa labas ng simbahan. Bakit? Dahil ang sabi sa 3 Juan 1:7, ang sabi mismo ni Apostol Juan, sapagkat sa pangalan o sa turo, nagsiyaon sila na walang kinuwang anuman sa mga hintil. Therefore, yung mga apostol, nung nangaral sila, wala silang kinuha. Hindi sila may mga supot pa. Halimbawa, ito, nasan yung wallet ko? Nawala na yata. Siguro kinuha nung kasama ko. Meron pa silang ganito. Mangangaral yung isa sa kanila, tapos yung mga babae, pinasusogan nila, may mga supot, ginaganyan nila. Mali! Dahil malinaw sa 3 Juan 1:7, nagsiyaon sila na walang kinuwang anuman sa mga hintil. Bakit? Hindi naman nila kaano-ano yung hihinga nila Di bale kung kapatid nila sa pananampalataya hindi naman nila alam kung galing sa baklayo. Galing sa nakaw. Kasi sinasabi nila para sa Diyos, biruin nyo yung Diyos nila kailangan ng pera? Bakit may Gcash ba sa langit? Meron bang bank account ng Diyos nila? Hindi na ako magtataka. Dahil ang sabi sa 4:8 ng Galacia, gayon din naman sa panahong yaon, sa hindi nyo pagkilala sa Diyos, kayo na sa pagkaalipin ng sa katutuboy, hindi mga Diyos. At yung Diyos nila, kailangan ng pera. Yung Diyos ng Biblia, hindi na kailangan ng pera. Katunayan, nung nag-utos yung Diyos ng Biblia, nung nangaral ang mga apostoles, wala silang kinuwang anuman sa mga hintil. Di ba, naintindihan mo, Kurt? Naintindihan mo ba, Kurt? Sagot ka, Kurt. Naintindihan pala ni Kurt. Sana maintindihan rin natin lahat. Ngayon, kung ang mga apostoles ay hindi nanghingi sa kapatid nila sa pananampalataya, mali ba ang ginagawa ng mga PMCC? Mali o tama? Mali. Mali! Very good, Kurt. Wala kang papremyo dahil wala naman tayong kwarta.
Ngayon, kung mali ang ginawa ng mga PMCC na nanghingi sila ng pera, lalo na sa hindi kapatid sa pananampalataya, bakit? Bakit? Dahil maliwanag na maliwanag, hindi naman natin alam kung saan galing yung iaabuloy nila. Malay natin, galing sa nakaw, galing sa pagsasyabu, galing sa pagmamariwana. Dahil sa 15:8 ng Kawikaan, ang hain ng masama, kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya kung sasabihin natin para sa Diyos, yung ginagawa nila, tapos may donation sila, hindi naman kapatid sa pananampalataya yung hinihinga nila, bawal ng Biblia yon. Kaya yung stand nila, huwag kayong paloloko na sinasabi nilang yun ay donation. Baka sa paghuhulog ninyo sa kanila, kayo pa ang magkasala dahil hindi naman natin alam kung saan galing yung perang inihuhulog natin at hindi naman natin alam kung saan nila ginagamit yung pera na inihuhulog natin sa kanila. Ngayon, balik tayo sa ating tema. Utos pa ba sa bagong tipan, gaya ng pinanglolo ko ngayon ng mga born again, ang tithes and offering o pagpapaika po? Ang sagot, hindi. Pero bakit ganun? May nakausap kasi akong pastor dati ng born again, tsaka membro, na ngayon ay bumalik na sa simbahang Katoliko. Sa 3 Gs Eka ng Malakyas, ginagamit nung pastor namin, Bro Jared, yung sinabi ng Diyos sa lumang tipan na magbigay kayo ng 10 bahagi sa kamangyan. Tama naman yon. Wala naman tayong tutol mga Katoliko doon na kailangan naman talaga magbigay ng 10 bahagi in Old Testament sa panahong Mosaiko. Pero sa panahong Kristiyano, inalis na ni Kristo yon. Giniba na ni Kristo yon. Kaya maliwanag na maliwanag sa 7:12 ng Hebreo, ang sabi, sapagkat nang palitan ang pagkapari ay kinakailangan palitan ang kautusan. Kaya nung pinalitan na ni Kristo yung kautusan o yung Levitical law sa Old Testament gaya ng pagbibigay ng 10 bahagi, kinakailangan na ring palitan ang kautusan. Bakit? Dahil yung kautusan ng pagpapaikapu sa 4:4 ng Malakyas, ibinigay yon kay Moises. Anong sabi? Sa 4:4 ng Malakyas, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa Jerusalem. Saan inutos? Sa Jerusalem, hindi sa Pilipinas. Kaya kung may makita kayong pastor na nagpapaikapu, huwag niyong bigyan, huwag niyong hulugan. Dahil baka magkasala lang kayo dahil hindi na yun angkop na kautusan sa panahong Kristiyano. Angkop lang yun na kautusan sa panahong patriarka at sa panahong Mosaiko. Ang dapat nating pakinggan si Kristo, hindi naman na si Moises. Ba't pa tayo mag-iikapu? Di ba? Amen? Bakit? 17:5 ng Mateo, lumilim sa kanilang alapaap at nagsasabi, itong sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Tanong mga kapatid, sino ang dapat nating pakinggan? Si Kristo na binago yung kautusan sa pagpapaikapu o yung mga pastor ng born again? Sino? Si Kristo. Ngayong si Kristo ang dapat nating pakinggan. Nasaan si Kristo? Maliwanag na maliwanag sa Araling Panlipunan. Buti, nakurakot ko pa ito dun sa DepEd. Sa page 123, sa grade 3, nabasa ko yun nakalagay, si Kristo ay nasa simbahang Katoliko. Kaya, kung yung educational book na mismo nagsasabi na si Kristo ay nasa Katoliko, saan lang dapat tayo? Sagot, sa Katoliko o sa born again? Sa Katoliko. Sa Katoliko. Kaya, dapat manindigan tayong mga Katoliko, ipaalam natin sa mga born again, isampal natin sa kanila na hindi na angkop ang pagpapaikapu sa panahong Kristiyano dahil binago na ng ating Panginoon Kristo sa 7:12 ng Hebreo na nang palitan ang pagkapari, kinakailangang palitan ang kautusan. Dahil kahit mag-ikapu tayo, 20, 30, kahit ilagay mo pa yung brief mo sa donation box ng mga born again, nonsense na. Tayo lang ang magkakasala. Bakit? 13:39 ng Gawa, at sa pamamagitan nga niya, rinig naman ba mga kapatid? Rinig? Ay inaring ganap kayo sa lahat ng mga bagay na sa mga ito ay hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises.
Therefore, sa panahong Kristiyano, hindi na tayo aariing ganap ng kautusan ni Moises. Iba yung kautusan ng Diyos kaysa sa kautusan ni Moises. At isa dun sa kautusan na ibinigay kay Moises sa trestis ng malakyas yung pagpapaikapo. Kaya kung tunay tayong Kristiyano, hindi na tayo magbibigay ng ikapo. Sapagkat ang utos ng atong Ginoong Hesukristo, 8:3 ng 2 Korinto, baka overtime na, sapagkat ayon sa kanilang kaya, nagpatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Kaya ang mga tunay na Kristiyano, naghahandog sa sariling kalooban. Kahit piso pa yan, kahit tres pa yan, wallet ko, naiwan ko yata, naipatong ko yata doon. Kahit tres pa yan, kahit 10 piso po yan, basta't bukal sa ating kalooban, katanggap-tanggap sa Diyos yan. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng mga pastor ng born again, pastor ng Baptist, na pag tayo ay hindi nag-ikapu, ay ninanakawan natin ang Diyos. Dahil paano nating nanakawan ng Diyos? Wala namang bank account ang Diyos. Amen? Naiintindihan ba natin, mga kapatid? At dahil medyo overtime na, at ano ba to, ministro? Papuntahin ko na dito ang aking kasamahan. At ngayong gabi, tandaan natin, mga kapatid, nagiba natin ang panghuling aral na siyang pinag-aawayan ng mga pastor ng born again, kaya nagkaroon sila ng denomination na sobrang dami. Kaya mapapansin nyo, meron ng Victory Church, meron ng Jesus is Lord, meron ng His Life Church. Naghiwa-hiwalay sila eh. Bagamat born again sila lahat, naghiwa-hiwalay sila dahil sa tithes and offering, dahil sa pera. Kaya pag nandun tayo sa kanila, ubos ang ating pera. Pag nasa simbahang Katoliko tayo, lalakas ang ating pananampalataya sapagkat nasa atin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya baka naiinip na kayo, overtime na rin, baka mapagalitan na naman kami ni Padre. At dito na tayo nagtatapos. At ito ang huling ating pag-expose sa aral ng mga born again at mga matik-matik. Bukas, ating pag-aaralan ang mga paratang ng mga iglesia ni Kristo sa simbahang Katoliko. Sana ay magpatuloy kayong magsimba at huwag kayong aalis sa simbahang Katoliko sapagkat ito lang ang simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Andito ko na pala.